Huwag niyo namang kaming paratagan tungkol sa isang bagay na walang matibay na basihan. Hindi kami mamamatay tao at mas lalong hindi kami mga aswang! Hindi mo makukuha ang anak ko! Hindi mo kami matatagit! Hindi niyo ako magagapi sa ganitong paraan! Mga mahihinang nilalang! Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Para sa mga mahilig sa kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Aswang Diaries. Aswang Diaries. Pasukin ang mga nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Aswang Diaries. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Pat. Hindi ko tunay na pangalan. Nangyari itong kwentong ito taong 2010 nung magpasya kaming magsama ng partner kong si Eman. Napunta kami sa isang compound ng masasayahing kapitbahay na tulad namin ay nangungupahan din. Nakakilala at nakatagpo ako roon ng mga mababait na kaibigan na hindi ko akalaing tatatak sa isip ko kahit lumipat na kami ng tirahan. Ay, sa wakas, mahal. Natapos na rin tayo mag-ayos nitong apartment. Makakapagsimula na rin tayo ng tayong dalawa lang. Oo nga eh. Ang tagal din nating pinag-usapan to. Ngayon, nandito na tayo. Sa susunod, kasal naman natin ang pagpaplanuhan natin. Ayos ba yon? Oo naman, syempre. Mga anak, ayos na ba kayo dyan? Pagbuksan nyo nga ako ng pinto at may ibibigay akong ulam. Parehas kaming napatingin ni Eman sa pinto nang marinig namin ang landlady sa labas. Agad naman siyang lumapit sa pintuan para pagbuksan ng pinto ang matanda. Ngumiti ito sa amin nang makita kami habang inaabot ang isang bowl ng mabangong ulam. Nako, Lola. Salamat po rito sa sinigang, ha? Nag-abala po kayo. Thank you po, La. Mukhang masarap po, amoy pa lang. Walang anuman mga apo. Ganito talaga ako kapag may bago sa mga pinauupahan namin. Kapag may kailangan kayo, huwag kayong mag-aalinlangang makisuyo sa amin, ha? O siya, at babalik na rin ako sa bahay dahil magpapahinga na ako. Sige po, La. Thank you po ulit. Ngumiti lang si Lola Cora sa amin bago kami tinalikuran. Matanda na siya pero malakas pa rin at hindi halata ang edad sa itsura niya kahit ang sabi niya sa amin noon malapit na siyang mag-80 years old. Mukhang mababait ang mga kapitbahay natin dito, mahal. Kahit nang naglilipat pa lang tayo ng gamit, kinakausap na nila tayo at gusto pang tumulong. Lalo na si Julius, yung binata dyan sa kabilang bahay. Tinulungan niya akong buhatin yung malalaking bag. Siyempre, tutulungan ka talaga nun. Ugali naman talaga ng mga lalaki na tumulong kapag may nakitang babaeng nahihirapan eh. Nakita niya sigurong hirap na hirap ka na sa dala mo. Parang hindi naman lahat ng lalaki ganun eh. Pero wala lang, natutuwa lang talaga ako kay Julius. Mukha rin siyang mabait na bata. Hindi pa naman natin sila lubos na kilala, mahal. Ilang araw pa lang tayo nandito kaya hindi tayo nakakasiguro kung mababait ba talaga ang mga nakapaligid sa atin. Huwag kang masyadong magtiwala, ha? Hindi naman porke pinakitaan ka ng kaunting kabaitan eh, mabait na talaga. Kung sa bagay, tama ka rin naman. Pero sana magkaroon tayo ng healthy environment dito. Basta, kung anong ipinapakita nila sa'yo, ganun lang din ang isukli mo. O sa ngayon, kumain na muna tayo at lumalamig na tong binigay na ulam ni Lola Cora. Sa mga naunang linggo sa bago naming apartment, nangangapa pa kami sa mga kapitbahay. May mga oras naman na kinakausap nila kami pero may mga pagkakataong lagi ring sarado ang mga pinto nila. Wala namang kaming reklamo sa kanila. Hindi rin sila maiingay lalo na kapag umaga. Wala kang makikitang mga nanay na maaga pa lang
nag-uusap na sa labas ng bahay. Wala ring mga tatay na pagdating ng hapon, nagkukumpulan sa isang gilid at nag-iinuman. Ang masasabi ko lang, payapa kami ni Eman sa bago naming tirahan. Mas gusto naming mag-live-in partner ang ganung sistema. Sawa na kasi kami sa magulong paligid kaya rin kami nagpursige na bumukod na. Mas gusto rin naming nakakapagdesisyon kami ng kamilang at walang ibang nangingialam. Wala akong trabaho noon. Si Eman lang ang may pumapasok na income sa aming dalawa bilang isang engineer. Nakapagtapos din naman ako ng kursong education. Pasado rin ako sa board exam at paminsan-minsan naman ay nag-tutor ako. Ayaw ko namang iasa lang ang lahat kay Eman kahit ang sabi niya ay ayos lang. Abala ako sa kusina noon isang umaga nang maulinigan kong may kausap yata si Eman sa labas ng bahay, kaya lumabas ako para makiusisa. Kausap niya pala ang lolo ni Julius na si Mang Pidong, ang maglolong nakatira sa kabila lang ng bahay namin. Nang lumabas ako ay sabay silang napatingin sa akin. Si Pat nga po pala, Manong. Live-in partner ko po. Oo. Nakita ko na siya nung nakaraan. Talaga namang kay gandang dalaga. Kaya siguro binukod mo na rin agad. Ayaw po. Kasi baka makuha po ng iba. Oh, ilang taong ka na ba, Iha? 25 po. Parehas naman pala kayong nasa wastong edad na. Ayos lang yan. Kayo ba'y may balak ng mag-anak? Ako po gusto ko na pero depende pa rin po sa gusto ni Pat. Kung ayaw niya muna, hindi na muna po. Tsaka na lang kapag handa na siya. Sa akin naman ho, handa na rin naman ako. Pero sa ngayon po kasi, mas magandang kami na lang munang dalawa. Mag-iipon muna ho siguro hanggang sa maging maayos ang lahat. Tama rin naman yan. Mahirap mag-anak sa panahon ngayon, lalo na kung wala kang pera. Mahirap bumuhay at magpalaki ng bata. Mabuti nga at naitaguyod ko itong apo kong si Julius sa pagtitinda lang ng balot. Kunti na lang makakapagtapos na rin siya. Napangiti na lang ako sa sinabi ni Mang Pidong. Sakto namang biglang lumabas si Julius sa bahay nila. Luto ng almusal, lo. Tara na, kumain na tayo. O siya, maiwan ko na kayong mag-asawa riyan na. Sa susunod na lang ulit tayo magkwentuhan at aalis pa kami ni Julius mamaya eh. Hindi na kami sumagot ni Eman at parehas na lang kaming tumango sa matanda. Parehas na silang nakapasok sa bahay nila pero kami ni Eman naiwan pa rin nakatayo sa labas. Nagkatinginan kami, mukhang parehas ang takbo sa isip tungkol sa maglolo. Nakakatuwa sila kahit mahirap man ang buhay, patas pa rin lumalaban. Hindi namin namamalayang mabilis na lumilipas ang mga araw at linggo. Umabot na pala kami ng 3 buwan sa apartment. Paunti-unti ay napapalapit na rin kami sa mga kapitbahay, lalo na ako dahil ako lang naman ang madalas na naiiwan sa bahay. Minsan, wala akong magawa kaya lumalabas ako para makipag-usap sa kanila. Pero mukhang hindi ko matatagal ang ganong setup dahil gusto ko rin talagang magtrabaho. Halos araw-araw kong pinipilit si Eman tungkol sa bagay na yon. Ayaw kong maging pabigat at gusto ko rin makatulong sa sarili kong pamilya. Payagan mo na kasi ako magtrabaho, mahal. Sayang naman ang pagiging pasado ko sa board exam kung sa bahay lang ako. At least, kung dalawa tayong sumasahod, mas mabilis tayong makakapag-ipon, di ba? Hindi naman kita pinipigilang magtrabaho. Ang akin lang naman, gusto ko mag-enjoy ka muna. Hindi mo kasi naranasan mag-enjoy nung nag-aaral ka pa. E di kapag nagtrabaho ka na, wala ka ring time para sa sarili mo. Teacher ka, kahit sa bahay, malamang trabaho pa rin ang aatupagin mo niyan. Tingnan mo ko, madalas nawawalan ako ng oras sa'yo dahil sa trabaho ko. Man, sa edad natin, hindi na to edad para mag-enjoy. Tsaka choice ko rin naman noon na hindi ako gumimik kasi nga ayokong ma-disappoint ang mga magulang ko sa akin. Kaya nga nagpursige ako makapagtapos ng pag-aaral para matulungan sila.
Tapos hindi ako magtatrabaho? Paano ko sila matutulungan? Ay, abay, nagtatalo yata kayo mag-asawa dyan. Napahinto kami sa paglalakad ni Eman nang madaanan namin si Mang Pidong at Julius sa pwesto nila kung saan sila nagtitinda ng balut. Napakamot na lang sa ulo si Eman habang pilit naman akong ngumiti sa matanda. Hindi naman po, Manong. Eto kasing si Pat. Pinipilit niyang gusto niya. Ay, naku, Eman. Ang mga babae dapat sinusunod natin kung anong gusto nila kasi hindi naman tayo mananalo sa kanila. Kung gusto niyong magtagal, siguraduhin mong laging masaya si Pat sa lahat ng desisyon na gagawin niyo. Sa ganung paraan, hindi ka iiwan ng babae. Tama ba ako, Pat? Nakangiti sa akin si Mang Pidong. Tumititig ng diretso sa mga mata ko. Wala akong nagawa kundi ngumiti at tumango na lang dahil tama naman din ang sinabi niya. Si Julius na kanina ay tahimik lang sa tabi niya ay medyo natawa sa sinabi ng kanyang lolo. Pero nahalina ako sa amoy ng balot na tinitinda nila. Mabango at parang nang-aakit na bilhin sila. Napansin yata ni Julius ang paninitig ko sa mga balot kaya naman bigla siyang nagsalita. Bilhan mo na lang ng balot si Ate Pat, Kuya Eman, para mawala ang kunot ng noo. Mabuti pa nga at nang mawala naman ang init ng ulo ko. Bigyan mo nga siya ng 2. Bago ba yung mga balot nyo? Oo naman po. Laging bago yan. Malalaman nyo naman kapag luma na, kapag mapait ng lasa. Yung balot namin, laging bago. Kasi expert na si Lolo pagdating sa pag-check ng mga itlog. Sige nga. Julius, kapag itong mga balot mo luma na, papalitan mo bukas ang panibago. Walang problema, Ate Pat. Sabihin mo lang agad. Papalitan ko. Ikaw talaga, mahal, ng buraot ka pa. Tara na at magluluto pa tayo ng pagkain natin. Mang Pidong, Julius, mauna na po kami. Ay, sige at mag-ingat kayo dyan pauwi sa atin. Bantayan mo yang si Pateman. Laging may mga tambay dyan sa kanto papasok sa atin. Mga lasinggero. Baka mamaya ay mapagtripa ng asawa mo. Sa compound natin, safe siya. Pero sa labasan ay hindi. Opo, Manong. Salamat po. Tumuloy kami sa paglalakad ni Eman. Pero ang tingin niya, nandun pa rin sa maglolo. Nang lumingon ulit ako sa kanila, nasa amin din ang tingin nila kaya naman nagbigay na lang ulit ako ng isang ngiti bago nag-iwas ng tingin. Nakakatuwa ang maglolo na yan, no? Si Julius nag-aaral sa umaga. Tapos sa gabi, tinutulungan niya magtinda ang lolo niya. Doon lang daw nila kinukuha lahat ng panggastos nila. Pati pang tusto sa pag-aaral ni Julius. Oo nga maaga kasing namatay ang mga magulang niya. Tapos si Mang Pidong na rin ang nagpalaki sa kanya. Minsan kasi kapag wala ka. Nakakakwentuhan ko si Mang Pidong sa umaga. Tumatambay siya sa labas ng bahay. Wala na raw kasi siyang ibang makausap sa compound. Napatingin sa akin si Eman nung sabihin ko yun. Nakabasa ako ng kaunting pagdududa sa mukha niya. Kaya naman nagtaka ako. Oh, bakit naman ganyan ang tingin mo? Wala naman. Parang masyado ka lang mabilis magtiwala. Bakit hindi? Mabait naman si Mang Pidong at lalo na si Julius. Tsaka ang tagal na natin dito, wala naman silang pinakitang masama. O kahit ang ibang kapitbahay. May rason ba para pagdudahan sila? Wala naman, pero kasi babae ka kaya hindi mo naiintindihan. Hindi ko alam, Pat. Mabait sila pero lalaki sila. Oh, tapos, anong pinapoint mo? Pinag-iisipan mo na naman yata sila ng masama Hindi naman sa ganun. Ang sa akin lang, huwag ka masyadong nagtitiwala sa mga lalaki rito. Lalo na kapag wala ako. Hindi ko maintindihan ang pinupunto ni Eman nung mga oras na yon. Nakilala ko siyang may pagka-protective na talaga sa akin noon pa man.
Pero kahit sa saglit pa lang na paninirahan namin doon sa lugar, na patunayan ko naman na talagang mabait si namang Pidong at Julius. Kahit sinabi naman ni Eman na hindi niya pinag-iisipan ng masama ang dalawa. Taliwas naman yon sa kung ano ang pinupunto niya. Imbis na magtalo pa kami, hindi na lang din ako nagsalita hanggang sa makauwi kami. Kainin mo na lang tong balot mo. Mas masarap yan kapag mainit. Magluluto na muna ako ng hapunan natin. Hindi ako sumagot pero kinuha ko yon mula sa kanya. Hindi niya na rin ako kinausap. Dumiretso sa kwarto para magpalit ng damit, tsaka sa muling lumabas para magluto sa kusina. Dahil medyo nakakaramdam na ng gutom, kaya naisipan ko na rin kainin ang binili naming balut. Unang bukas pa lang naamoy ko na agad ang mabangong samyu nun. Umaalingasaw na imbis medyo malansa ang amoy, mabango yun na talagang nakakatakam. Si Eman na nananahimik sa kusina ay biglang napadungaw sa akin nang maabot din ng amoy ng balot ang ilong niya. Ang bango naman yata niyan, mahal. Parang gusto ko rin. Etong isa, kainin mo na kung gusto mo rin. Hindi na, sa'yo na lang. Dadalawa lang ang binili natin. Alam ko namang paborito mo yan. Unang higop sa sabaw, kakaiba ang lasa niya kumpara sa normal na balut. Tama nga ang sinabi ni Julius at bago ang mga yun. Wala akong nalasahang pait, hindi ko pa man nalalagyan ng asino kahit suka ay masarap na ang lasa niya. At kumpara sa ibang balut, mas marami rin ang nahigop kong sabaw. Nanunuot sa dila ang lasa niya at kahit ang amoy niya nung nabuksan, hindi rin malansa. Nag-enjoy akong kainin yun at kahit naubos ko na ang pangalawa, nabitin pa ako. Simula nung natikman ko ang balut nilang maglolo, halos araw-araw ko nang pabilihin si Eman noon. Mas masarap kasi talaga siya kumpara sa iba at lagi ngang bago ang tinitinda nila. May minsan pang sa sobrang curious ko kung paano nila yun ginagawa, nanonood ako sa kanila habang naglalaga. Pati na rin kung paano nila ginagawa ang suka nilang sakto lang ang asim at anghang. Baka naman ma-high blood ka niya na, Ate Pat. Inaaraw-araw mo na tong balot namin. Wag naman sana. Pero ang sarap kasi eh. Ano bang sikreto niyon? Parang kakaiba yata ang lasa. Secret nga eh. Bakit namin sasabihin? Curious lang naman ako. Parang wala naman akong nakitang kung anong inilalagay niyo dyan sa pinaglagaan. Wala naman talaga kaming kung anong inilalagay dyan. Sadya lang talagang bago ang mga itlog, iha. Araw-araw pa namin sinasadya sa itikan para lang masigurong laging bago ang itinitinda namin. Mabuti nga at malakas ang bintahan namin dahil kung laging may natitira sa tinda, malamang ay luma ang ilalako namang kinabukasan o kahit sa mga susunod pang araw. Nauubos niyo po ba talaga lahat ng balot niyo? Oo, kasi kapag may pagkakataong mahina ang benta rito sa barangay natin, naglalakad-lakad kami ni Julius. Nilalako namin siya kahit hanggang saan kami abutin. Mapaubos lang. Ganun lang naman ang sikreto. Huwag mong hayaang may matira para hindi na kailanganin pang ibenta sa susunod na araw. Para laging bago at masarap. Ang sipag niyo naman po talaga ni Julius, ano? Hanga po ako sa inyong maglolo. Ganun talaga, anak. At walang magyayari sa buhay natin kung palagi tayong tatamad-tamad. Napatigil kami sa pag-uusap nang makarinig kami ng ingay sa labas at pagtigil ng makina ng isang jeep. Dahil nga nasa loob ako ng bahay nila Mang Pidong, lumabas ako para sumilip. Sumunod din naman ang maglolo sa amin. Mukhang may bago kaming kapitbahay dahil may nagbababa ng mga gamit mula sa isang jeep na mukhang inarkila pa. Nandun din sa labas ng gate ang landlady naming si Lola Cora, kausap ang isang babaeng nasa late 40s. Mahaba ang buhok nito at umaalon.
Naghahalo ang itim at puting mga himla. Nakasuot ito ng simpleng damit at mahabang saya na umaabot hanggang sa sakong niya. Nakangiti ito kay Lola Cora. Labas ang halos nabubulok niya ng mga ngipin. Mukha naman siyang maayos at mabait pero lalo siyang nagmumukhang matanda dahil sa kanyang forma. Marami siyang mga gamit pero katakatakang siya lang mag-isa. Wala siyang ibang kasama. Ang nagbaba ng mga gamit niya ay kasama lang daw ng driver base sa narinig ko sa pag-uusap nila ni Lola Cora. Mukhang may bago tayong kapitbahay Doon siguro siya sa bakanting bahay sa pinakadulo. Yun na lang naman na natitira dito eh. Nakakatuwa naman. Ang dami na natin dito. Napatingin sa amin ang bagong dating. Nang makita niyang lahat kami ay nakatingin sa kanya, ngumiti siya sa amin. Labas ang lahat ng ngipin. Magandang araw sa inyo. Bagong kapitbahay ako. Magandang araw din po. Ako po si Pat. Ito naman po si Mang Pidong, tsaka ang apo niyang si Julius. Kayo, ano pong pangalan niyo? Ako si Trinidad. Galing lang ako sa kabilang bayan. Lumipat na ako rito at medyo magulo na ron. Ay, ganun po ba? Huwag po kayo mag-alala. Dito po hindi magulo, maayos po rito sa amin. Sana nga. At sawa na rin ako magpalipat-lipat. Ayaw ko kasi talaga sa maiingay at magugulong lugar eh. Tumango na lang ako at hindi na sumagot. Pinanood na lang namin sila hanggang sa matapos silang maghakot ng mga gamit. Nginitian pa ulit kami ni Aling Trinidad nang dumaan siya sa harap namin para tumuloy na kung saan siya titira. Nang mawala siya sa paningin namin, dun lang namin napansin ang mga tray ng itlog na naiwan pa sa gate. Itlog ng itik? Oo, apo. Pangbalot din. Paano niyo po nalaman na pangbalot ang mga itlog na yan, Manong? Mahalata mo naman ang mga yon sa itsura nila. May part na iba ang kulay ng shell at medyo marumi rin. Dun ko lang natitigan ng maigi ang mga itlog. Medyo marumi nga ang mga yon. Hindi tulad ng itlog ng manok na maputi ang shell kahit galing sa lupa. Maya-maya bumalik sa Aling Trinidad para kunin ang mga yon at dahil likas kay Julius ang tumulong, tinulungan niyang maghakot ang ginang habang kinakausap niya ito. Nagpaalam na rin ako kay Mang Pidong na babalik sa bahay dahil napapansin kong humahapon na. Anumang oras, uuwi na rin si Eman galing sa site na pinagtatrabahuan niya. Naghanda na rin ako ng hapunan. At nang makauwi si Eman, sinabi ko sa kanya ang tungkol sa bagong lipat naming kapitbahay habang nasa hapag. May bago tayong kapitbahay. Inoccupy niya yung huling bahay. Kaso mag-isa lang siya. Si Aling Trinidad. Oh, bakit mag-isa lang daw siya? Hindi pa namin nakakausap ng matagal eh. Ang tagal din nilang nag-uusap ni Lola Cora. Kaya hindi na namin inabala. Galing lang daw siya dyan sa kabilang bayan. Lumipat lang daw at magulo na rin sa tinitirhan niya. Baka naman may asawa rin at susunod na lang. Yan ang hindi ko alam. Mukha naman siyang mabait. Ay, siya nga unang bumati sa amin kanina. Kakausapin ko bukas. Wala naman akong ibang gagawin. Mabuti. Mas maigi pang siyang kausapin mo kaysa naglalagay ka ron sa kabila natin. Ay, ito na naman ba tayo sa usapan natin na yan tungkol sa maglolo? Wala naman silang pinapakitang kakaiba. Mas mabuti pa rin nag-iingat, mahal. Kahit makasama pa natin sila ng mas matagal at abuti ng taon, hindi pa rin natin sila lubusang makikilala. Ewan ko sa'yo, Eman. Lagi ka nalang ganyan. Napabuntong hininga na lang si Eman sa sinabi kong yun. Kung hindi tungkol sa pagtatrabaho ko ang pagtatalunan namin, tungkol naman kina Mang Pidong at Julius. Madalas nananahimik na lang ako dahil laging sarado ang utak ni Eman sa mga punto ko. Palaging ang kanya ang nasusunod. Kung gusto kong makaiwas sa mahaba-habang pagtatalo, kailangan ako ang unang sumuko. Kinabukasan, maaga pa lang nasa labas na si Aling Trinidad, nakikipag-usap sa maglolo.
Gusto ko man silang labasin, hindi ko na ginawa at abala ako sa paglalaba ng mga damit. Tanghali na nung naisipan ko silang puntahan sa labas. Hindi pa rin sila tapos sa pagkwekwentuhan habang si Mang Pidong abala maghugas ng mga itlog na ilalaga niya. Nang makita ako ni Aling Trinidad, ngumiti siya sa akin. Ano nga ulit ang pangalan mo, Ining? Patricia ho, pero pwedeng Pat na lang. Sinong kasama mo dyan sa bahay niyo? Yung live-in partner ko po, si Eman. Kayo po. Sinong kasama nyo? Wala po ba kayong asawa at anak? Wala eh. Tumanda na akong dalaga. Naku, hindi pa naman po kayo matanda. Tsaka malay nyo po, sa edad nyong yan, makahanap pa rin kayo ng lalaking magmamahal sa inyo. Hindi na siguro. Mas gusto ko na lang din mag-isa. Bakit naman po? Sinong mag-aalaga sa inyo niyan pagtanda nyo? Hindi siya sumagot, pero nakita ko ang paninitig niya sa akin mula ulo hanggang paa. Nakaramdam ako bigla ng pagkailang. Si Mang Pidong ngumiti at tumangulang naman sa akin bilang pagbati. Hindi ko alam kung paano ko uumpisang kausapin si Aling Trinidad kahit na mukha naman siyang mabait. Sadyang nakakaramdam lang ako ng kaunting ilang sa paraan ng pagtingin niya sa akin nung una. Di rin naman nagtagal at nung umabot na siya ng ilang linggo roon sa amin, nakapalagayan ko na rin siya ng loob. Sinamang Pidong at Julius sa kanya na rin kumukuha ng itlog ng mga itik dahil supplier pala siya. Ibinigay niya lang din daw ng mas mura para kahit papano may dagdag sa kita ng maglolo. Pumayag naman sila kahit na nung unay alanganin pa sila dahil gusto nga nilang palaging bago ang itinitinda nilang balot. Ginrab na lang din nila ang opportunity na mas nakakamura sila kay Aling Trinidad. Yun nga lang simula nang maamoy ko ang bagong tinda nilang balot, hindi ko na nagustuhan ang amoy nun. Hindi tulad nung unang beses akong bumili kay Mang Pidong. Ang sabi ni Eman wala naman daw ipinagbago ang amoy at lasa. Pero nung minsan siyang kumain nun ay halos maduwal ako sa harapan niya. Ano ba namang amoy yan, Eman? Ang lansa! Anong malansa? Ganun pa rin naman ang amoy ah. Mas mabango nga eh. Mas masarap din ang lasa. Gusto mong tikman? Ayoko! Umiikot ang sikmura ako. Ang arte mo naman. Halos dati araw-arawin mo tong balot nila. Ngayon, inaayawan mo na. Para kasing nag-iba. Tiningnan ko ang itsura ng kinakain niya. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang nagsitaasan ang mga balahibo ko nang makita ang sisiw ng balot, pati na rin ang malalambot nitong itim na balahibo. Parang nararamdaman ko yun sa dila ko kahit hindi ko naman kinakain. Bigla akong naglaway para magsuka kaya dumiretso ako sa lababo para isuka yun. Agad naman akong dinaluhan ni Eman. Napapano ka ba, mahal? Bakit nagsusuka ka dyan? Hindi ko alam. Ayoko lang nung itsura nung kinakain mo. Nakakatakot. Ha? Paano namang naging nakakatakot yun eh? Balot sa puti nga yun eh. Hindi kita ng buo ang sisiw. Umiling na lang ako kay Eman noon dahil hindi ko rin talaga alam kung bakit gano'n ang nararamdaman ko. Simula nung araw na yun, hindi ko na talaga ulit nagustuhan ang balut nila. Niayaw ko nang naaamoy ito kaya sa tuwing bibili si Eman ang sinasabi ko sa kanya ay kainin niya na lang sa labas kaysa iuwi niya pa. Naging normal naman ng mga araw sa amin. Isang umaga habang natahimik akong nagtutupi ng mga damit namin sa sala, mula sa labas ng bahay ay naririnig ko ang pag-uusap ng maglolo dahil nakatambay yata sila sa labas at hula ko'y hinuhugasan ang mga itlog ng itik. Ang sarap palang kumain ng ganun, lo. Malinamnam at ang sarap ninangasab. Dikit na dikit pang mga laman sa buto. Kahit makunat, malasa naman. Ganon talaga yon. Makunat pero masarap. Hayaan mo. At sa susunod, kakain ulit tayo ng ganon. Sa susunod, tikman mo rin ang laman loob dahil puro laman at buto ang kinain mo.
Ayoko kasi ng lamang loob, Lo. Kadiri. Tikman mo muna bago mo husgahan. Napaisip naman ako bigla kung anong pagkain ang pinag-uusapan nila. Itatanong ko sana dahil parang natatakam ako nung narinig ko. Pero nawala na rin yon sa isip ko makalipas ang ilang araw. Isang araw habang tahimik kong winawalisan ang labas ng bahay namin, nagkukumpulan ng mga tao sa labas. Mukhang may mainit na pinag-uusapan. Dahil sa kuryosidad, lumabas naman ako ng gate para makiusisa. Nakikinig lang ako sa kanila. May nawawalang dalaga raw sa aming lugar. Kung ano-anong espekulasyon na ang pinag-uusapan nila nang dahil lang sa isang detalye na narinig lang din nila. Nabulabog ang buong barangay sa nangyari. At huli raw nilang nakita ang babae na bumili ng balot kinamang pidong. Pagkatapos nung bigla na lang itong nawala. Hindi na nakauwi at hindi na ulit nakita pa. Pangalawang gabi niya nang nawawala at marami pa rin ang naghahanap sa kanya. Halos lahat na rin tumulong para lang makita siya. Saan naman kaya nagpunta yun? Sabi nung nanay niya wala naman daw boyfriend, kaya imposibleng nakipagtanan. Hindi naman natin sure kung wala talaga, Ate Pat. Paano kung meron pala talaga? Tapos nililihim lang sa pamilya niya, tapos naisip nilang magtanan. Ano ba kasing itsura ng babae? Matangkad na maputi. Pero mukhang bata pa. Ako ang nagbenta sa kanya kaya natitigan ko rin ng mabuti. Pagkatapos niyang bumili, gumawi siyang pakanan. Pero ang sabi ng nanay niya, sa kaliwa ang daan nila pauwi. Napatango na lang ako habang lumilinga-linga sa paligid. Umaasa na baka makita ko ang babaeng sinasabi niya. Hindi ko na rin maiwasang pagmasdan ang barangay namin. Walang masyadong daan at mabilis makabisado. May ilang eskinita papasok sa ilang kabahayan. Hindi naman siya liblib pero hindi rin siya masyadong crowded. May ilang batang naglalaro sa labas at may ilang nakatatandang nakatambay kahit gabi na. Nakikipagkwentuhan, minsan sa tapat ng isang tindahan. Hindi na namin napansin ni Julius na ang layo na pala ng inabot namin kakahanap. Umabot na kami papunta sa isang bukid. Wala nang masyadong bahay at tanging mahabang daan na lang ang nakikita. Parehas naming gamit ang mga cellphone namin bilang flashlight. Mabuti na lang at wala pa si Eman nung mga oras na yon dahil paniguradong pipigilan niya akong sumama sa paghahanap kung sakali. Umihip ng malakas ang hangin. Parehas kaming napayakap ni Julius sa mga sarili dahil sa lamig. Patuloy naming binagtas ang kahabaan ng daan hanggang sa biglang napahinto si Julius. Iniilawan ng isang banda ng palayan, lumapit siya roon at itinutok ng mabuti ang flashlight. Biglang nagliparan ng mga langaw nang masinagan sila ng ilaw. Ate Pat, may paa! Bigla akong natakot sa pagsigaw niya. Bumundol lang matinding kaba sa dibdib ko lalo na nang makita ko ang sinasabi niya. May pares ng maduduming paa sa palayan. Taas baba ang dibdib ko, hindi ko magawang sumunod kay Julius habang lumalapit siya roon. Yumakap sa ilong ko ang amoy ng isang sariwang laman. Naduwal na lang ako sa isang gilid. Hindi malaman ni Julius kung dadalo ba siya sa akin o una niyang titingnan ang nasa palayan. Hinawi niya ang matataas na palay at doon na kami tuluyang nagulat sa nakita namin. Isang babae, wakwak ang tiyan at wala ng mga laman loob. Lasog-lasog na rin ang katawan nito, hindi makilala ang mukha. Ang mas nakakatakot pa roon, mulat ang isa nitong mata habang ang isa na may nawawala. Siya to, ate! Siya yung nawawalang babae! Sure ka ba, Julius? Siya ba talaga yan? Anong nangyari sa kanya? Napailing na lang si Julius sa akin. Parehas kaming walang alam. Tuluyan na akong nasuka, lalo pat kitang-kita kong nilalangaw ang tiyan nitong wala na talagang kahit anong laman, pero bahagya pa ring namumula dahil sa dugo.
Bumalik na tayo, ate. Sabihin na natin sa kanila. Bumalik kami kung saan kami galing. 9:00 na noon at tila na lang din ang matyagang naghahanap at naghihintay sa labas. Sumalubong din sa amin si Emma na hindi na naman maipinta ang itsura. Lumapit ako sa kanya at hinayaan si Julius na ibalitang nakita na namin sa palayan ang hinahanap nilang babae. Agad na nagpunta roon ang mga opisyal ng barangay na tumawag na rin ng mga pulis. Sino naman nagsabi sa'yo pwede kang lumabas ng gabi? Bakit kailangan mo pang tumulong maghanap? Kababae mong tao. Paano kung ikaw ang biglang nawala dyan? Tumulong lang naman ako. Wala naman sigurong masama doon. Nako, tama ang nobyo mo, Pat. Paano kung ikaw na nga biglang mawala dyan? Dapat, bilang babae, marunong ka rin mag-ingat. Lalaki pa naman niyang kasama mo. Napatingin na lang ako kay Aling Trinidad nang makisabat siya sa usapang hindi naman siya kasali. Napansin niya yatang kakaibang tinging ipinukul ko sa kanya kaya bigla niya na lang kaming tinalikuran. Sa inis ko'y pumasok na lang ako sa loob ng apartment. Nawala na sa isip ang bagay na nasaksihan ko. Hindi roon natapos ang kasong yun. Palaisipan sa mga tao sa amin kung sino ang may gawa nun. Labis na nagdalamhati ang pamilya ng babae. Wala naman daw silang kagalit. Hindi rin naman daw sila masamang tao para ganun ang mangyari sa anak nila. Simula nung gabing yun, nilukuban ng matinding takot ang lahat. Halos malinis na ang daan pagsapit ng 7:00 ng gabi. Pero si Namang Pidong at Julius patuloy pa rin sa pagbebenta ng balut. Kahit ganun ang nangyari, hindi naman naapektuhan ng benta nila. Pero sa pangalawang pagkakataon, may nawala na namang babae. Isang buntis. Huli na naman daw itong nakita na bumili ng balut sa Maglolo. Pagkatapos hindi na raw ulit nakauwi. Sising-sisi ang asawa nito na hinayaan niya itong lumabas mag-isa. Nung mga oras raw kasi na yun ay abala siyang magluto. Tapos nagpaalam ang asawa niya na bibili lang ng balut dahil daw natatakam siya sa amoy nito. Ipinagtataka naman ang asawa niya kung paano niya itong naaamoy gayong ilang metro ang layo ng bahay nila mula sa kanto kung saan nakapwesto si Lamang Pidong. Basta ang sabi raw nito, amoy na amoy niya raw ang balut kahit na malayo. Parang malapit lang daw ito. Natagpuan ang buntis ng mag-uumaga na. Tulad kung saan din unang nakita ang nawalang babae. Naroon din siya sa palayan kung saan walang malapit na bahay at maaaring walang ibang makakita. Hindi lang dun natapos ang lahat. Halos linggo-linggo nang may nawawalang babae sa amin kahit galing din ng kabilang barangay. Nadadamay na. Lahat ng babae nawawala matapos bumili ng balut sa Maglolong Mang Pidong at Julius. Karamihan sa amin sila na rin ang tinuturong dahilan sa pagkawala ng mga babae. Hindi ko maiwasang maawa sa kanila lalo kapag nakikita kong halos maiyak na si Mang Pidong dahil sa bintang ng mga tao sa amin. Malinis ang konsensya namin ng apo ko. Hindi namin magagawa ang bagay na yun. Naniniwala naman po ako sa inyo, Manong. Huwag na po kayong umiyak. Patutunayan naman natin sa kanila na hindi naman talaga kayong gumawa nun. Paano pa? Halos lahat sila kami ang itinuturo. Bakit pakiramdam ko makukulong kami ni Julius? Hanggat wala po silang nakikitang matibay na ebidensya na kayo nga po ang gumagawa nun, wala po kayong dapat ikabahala. Huwag po kayong matakot. Tama si Ate Patlo. Tsaka huwag kayong mag-alala. Hindi ko naman nahayaang paratangan nila tayo ng bagay na hindi naman natin ginawa. Hayaan niyo po at lilipas din ang lahat ng ito. Nang dahil sa mga pangyayaring yun, wala na halos bumibili ng balut sa kanila. Ilang beses na nilang sinubukang ilako ang mga binebenta nila at naglalakad gabi-gabi, kahit malayo. Pero hanggang doon pala ay kumalat na ang bali-balita tungkol sa kanilang dalawa. Naaawa na ako at halos wala na silang kitain. Hindi na rin makapag-aral ng maayos si Julius dahil hanggang sa eskwelahan nila, siya ang tampulan ng mga bintang.
Aswang daw silang maglolo at ang mga biktima nila ay mga babae, lalo na ang mga buntis. Nang dahil doon, mas lalo akong pinagbawalan ni Eman na lumapit sa kanilang dalawa. Ganon din si Aling Trinidad. Matakot naman daw ako para sa kaligtasan ko. Huwag ka nang lumalapit sa maglolo, Pat. Anong malay natin? Ikaw na palang susunod nila bibiktimahin. Kung sila nga ang gumagawa ng mga karumal-dumal na pagpatay, di sana matagal na nilang ginawa sa akin yun, di ba? Ano bang basehan nyo para sa mga bintang yung ganyan? Nang dahil lang sa huling bumili ng balot sa kanila, sila na agad ang tuturo nyo? Ano pa bang dapat naming isipin, Pat? Hindi pa ba sapat yun para pag-isipan sila ng masama kung sa kanila huling nakikita ang mga biktima? Hanggat wala kayong konkretong ebidensya na makakapagpatunay na sila nga ang may gawa ng mga yon, huwag kayong magtuturo. Ang amin lang naman ng asawa mo, Pat. Mag-ingat ka. Buntis ka pa naman. Nagulat ako sa sinabi ni Aling Trinidad. Nangunot ang noo ko. Totoong buntis ako ng mga panahon na yun at 2 buwan na, pero wala pa namang ibang nakakaalam ng bagay na yun kundi ako lang. Balak ko sanang isorpresa si Eman sa birthday niya tungkol sa pagbubuntis ko. Ang kaso ay nanggaling na yun sa bibig ni Aling Trinidad at hindi ko alam kung paano niya yun nalaman. Napatingin na sa akin si Eman noon. Totoo ba, Pat? Bakit mas nauna pang nalaman ni Aling Trinidad kaysa sa akin? Oo, buntis ako. Pero paano mo nalaman, Aling Trinidad? Wala pa naman ako ibang pinagsasabihan. Ako pa lang ang nakakaalam. Ano ka ba, Pat? Babae ako tulad mo at may anak din. Pinagdaanan ko na rin yan at madali na lang malaman. Po? Hindi ba sabi niyo wala kayong asawa at anak? Paano po kayo nagkaroon ng anak kung ganon? Nasabi ko ba yan? Ay, siguro dala lang ng tampo ko sa anak ko kaya nasabi kong wala akong anak. Hindi kasi kami okay. At sa tingin ko hindi na kami magkakaayos pa. Hindi ko maintindihan si Aling Trinidad nung mga oras na yun. Bakit niya naman ipagkakaila ang anak niya dahil lang galit siya rito? Pwede niya namang sabihin may anak siya pero hindi sila maayos. Sa kabila ng pagtataka ko, natutuwa naman si Eman dahil sa nalaman niya. Nabigyan na rin daw ng eksplanasyon kung bakit noong mga nagdaang linggo ay ang arte ko sa mga pagkain. Inayawan ko rin daw ang balut na paborito ko naman daw kainin noon. Hindi ko kinakaya ang panlulumong nararamdaman ko para sa maglolo. Kahit ayaw ni Emma na tiyak na magagalit siya, sumama akong tumambay kina Mang Pidong at Julius kung saan sila nakapwestong magtinda hanggat wala pa siya. Nasaksihan ko mismo kung gaano humina ang kanilang benta. Kaunti na lang ang naglalakas loob bumili pero puro lalaki na lang din na pinamumulutan ang balut. Maya-maya may 2 babaeng magkaibigan na malayo pa lang tinuturo na ang balut. Dinig ko ang usapan nilang gusto nilang bumili at nang makalapit nga bumili sila ng 5. Kanina pa raw sila hanap ng balut dahil nagkikrave sila. Umabot pa raw sila ng malayo para doon. Tuwang-tuwa naman si Mang Pidong sa dami ng binili nila. Sa sobrang excited din yata na magkaibigan na kalimutan nila ang sukli nila sa 500. Nako, Julius, tawagin mo at nakalimutan nila ang sukli nila. Ate! Sukli niyo po! Tila walang narinig ang magkaibigan. Ang bilis din nilang maglakad at nakalayo na agad. Walang choice si Julius kundi habulin ang mga ito. Mabuti naman at nahabol agad sila. Nang dumako naman ang tingin ko sa harap, naroon si Aling Trinidad. Nakatingin at umiiling sa akin na parang sinasabing ang tigas masyado ng ulo ko. Hindi ko na lang siya pinansin, pero nang makabalik si Julius, inaya niya na ang kanyang lolo. Lo, tara na. Ilako na natin to. Wala na talagang ganong bumibili rito. O sige, mabuti pa nga. Paano, Neng? Maiwan ka na namin, ha?
pumasok ka na muna sa bahay nyo bago ka pambanat na ng asawa mo. Mahamugang ka rito. Sige po, Manong. Mag-iingat po kayo. Hindi na sila sumagot sa akin. Pinanood ko na lang sila hanggang sa tuluyan silang makalayo at mawala sa paningin ko. Doon ko lang naisipang tumayo mula sa tabing kalsada na inuupuan. Nandun pa rin si Aling Trinidad. Hinihintay yata akong makalapit. Tama nga ang hinala ko at nung ilang dipa na lang ang layo ko sa kanya, nakarinig agad ako ng mapanghusgang salita. Ba't ba dikit ka ng dikit sa mga yan, Patricia? Hindi ka ba talaga natatakot para sa kapakanan mo pati ng batang nasa tiyan mo? Paano kung totoong aswang ang mga yan? Eh di nawala ng asawa at anak si Eman. Isipin mo ang asawang mo. Paano na lang siya kung may mangyaring masama sa'yo? Wala pong mangyayaring masama sa akin. Tsaka bakit po ba kayo masyadong nangingialam? Gaano na po ba kayo katagal dito para husgahan ng ganyan yung maglolo? Kilalang kilala niyo po ba talaga sila? Hindi. Pero bakit hindi tayo magpustahan ngayon? Umalis ang maglolo. Susundan nila yung dalawang magkaibigan na customer nila kanina. Nahihibang na po kayo. Bahala na nga po kayo dyan. Kausapin yung sarili nyo. Iniwan ko na siya roon. Hinintay ko na lang makauwi si Eman at ako na rin mismo ang nagsabi sa kanya na sinamahan ko ang maglolo kaysa isumbong pa ako ni Aling Trinidad. Wala naman akong narinig na sagot kay Eman. Hinayaan niya na lang din ako dahil parang napapagod na rin siyang pangaralan ako. At hindi rin naman ako nakikinig sa kanya. Kinabukasan, nagising ako nang makarinig ng ingay sa labas. Para silang may pinagkakaguluhan. Napabangon na rin ako nang marinig kong sinisigaw ng mga tao ang pangalan ni Mang Pidong at Julius. Si Eman na mukhang galing sa labas ay pumasok sa kwarto ko. Takot na takot ang itsura. May natagpuan ulit na bangkay sa palayan. 2 babae. Eh, bakit ang ingay sa labas? Hindi siya sumagot kaya naman bumangon na ako mula sa higaan para ako na mismo ang tumingin kung ano ang nangyayari sa labas. Nagulat ako sa dami ng tao. Nasa harap ng bahay ni Mang Pidong. Ang maglolo kaawa-awang nakatayo roon sa harap ng kanilang bahay. Bakit hindi na lang kasi kayo umamin na kayo talaga dahilan ng pagkamatay ng mga babae rito? Nakita ko mismo sinundan yung maglolo yung 2 dalagita. Hindi totoo yan! Hindi namin sila sinundan! Naglako lang kami ng balot ni Lolo! Huwag na kayo magkaila. Bakit hindi natin tanungin si Pat? Nakita niya rin naman kayong umalis pagkatapos umalis ng 2 magkaibigan. Nung mga oras na yon parang hindi ko na sila kayang ipagtanggol. Hindi ako nakapagsalita. Wala na akong naintindihan sa dami ng mga masasakit na salita na ibinabato nila sa 2. Nagkaisa pa ang iba na puntahan ng bangkay ng 2 babae para ipakita sa lahat at may ebidensya pa. Wala sa sariling sumunod ako. Habang inaalalayan ako ni Eman, dinig na dinig ko pa rin ang boses ni Aling Trinidad na sobrang daming patutsada tungkol sa maglolo. Hindi ko na alintana ang layo ng nilakad at narating na namin ang palayan at sobrang daming pulis. Napahawak ako sa aking bibig para sa pinaghalong takot, matinding pagkabigla at pagkaawa sa sinapit ng 2 babaeng natagpuan sa palayan. Naalala ko pa sila noong gabi. Masayang-masaya nang makakita ng nagtitinda ng balut. Pero nung umaga, ang eksenang bumungad sa amin ay malayong malayo sa kanilang dating anyo. Ang kanilang mga katawan ay wala ng buhay. Gutay-gutay ang mga laman at halos hindi na makilala. Ang kanilang mga balat ay nakadikit na lamang sa ilang bahagi ng kanilang mga buto, habang ang laman loob nila ay mistulang marahas na tinanggal at nawawala. Ang bawat galos at kalmot sa kanilang mga katawan ay malalim, mistulang gawa ng mahahaba at matutulis na kuko na tila hindi gawa ng tao. Ang mga mukha nila ay nanatiling nakabuka ang mga bibig, para bang nais sumigaw ngunit walang lumabas na tunog. Sa isa sa kanilang mga kamay mahigpit pa rin itong hawak ang isang shell ng balut, parang kahit sa huling sandali ng kanilang buhay, iningatan nila ito.
Ngunit hindi yun ang pinakakinatatakutan ko. Ang pinakanagpatindig ng balahibo ko ay ang mga bakas na naiwan sa palayan. Ang mga yapak na yun ay hindi tulad ng sa tao. Ang mga ito ay mahahaba, malalaki at tila may kakaibang hugis, parang kombinasyon ng paa ng hayop at tao. Itim ang bawat marka, parang abo na nakalapat sa lupa. Ang kakaiba pa, ang mga yapak ay tila nagmula sa direksyon kung saan natagpuan ang mga katawan, ngunit biglang naputol sa bahagi ng hindi na sementadong daan papunta sa kagubatan. Ang mga balat ng balut ay naging sapat ng ebidensya para sa karamihan, pero hindi pa rin makukulong si Mang Pidong at Julius hanggat walang nakikitang mas matibay na ebidensya bukod doon. Tulad na lang ng fingerprints sa mga bagay na naiwan sa pinangyarihan ng krimen na mas makakapagdiin sa dalawa. Inimbitahan sila sa presinto para humingi ng pahayag. Sumama pa si Aling Trinidad na isa sa mga pangunahing saksi. Nakakatakot ang pangyayari, lalo pat ang daming taong naghihintay sa labas ng bahay nila. At ang mas matindi pa roon, may mga hawak silang sulu, kahit ang kapitan ng barangay ay nangunguna pa sa kanila. Hapon na nang makabalik ang maglolo at bakas ang matinding takot sa kanilang mukha nang dahil sa nadatnan nila. Umalis na kayo rito sa amin! Kahit hindi pa napapatunayan na kayo talaga ang may kagagawa ng mga pagkamatay rito, isa kayong mga aswang! Wala kayong puwang dito sa lugar namin! Naging mabait kayong tenant sa akin. Pero pasensya na, hindi ko na rin kayo matatanggap dito. Kung maaari ay umalis na lang kayo para hindi na mas malaking gulo pa ang mangyari dito sa lupain ko. Huwag niyo na magdamig paratagan tungkol sa isang bagay na walang matibay na basihan. Hindi kami mamamatay tao at mas lalong hindi kami mga aswang. Hindi na mahalaga sa amin yan. Ang gusto namin ay umalis na kayo rito. Ngayon din! Ang awa ko para sa kanila ay napalitan ng takot, lalo na noong maalala ko ang naging usapan nila noon, nung sinabi ni Julius na ang sarap ng kinain niyang buto kahit makunat ang laman, at kung paano sinabi ni Mang Pidong na mas masarap ang laman loob. Kinabukasan noon natagpuan ang bangkay ng isang babae na pinaghihinalaang sila agad ang may gawa dahil huli itong bumili ng balot sa kanila. Hindi ako agad nakapagsalita. Nung gabing yon, lumisan nga si Mang Pidong at ang apo niyang si Julius na lang iilan nilang gamit. Pero hindi na sinubukan pang bitbitin ang negosyong bumuhay na sa kanila sa loob ng maraming taon. Habang tumatakbo ang investigasyon, nakala naming lahat matatapos na ang mga ganong pangyayari. Bumalik sa normal ang takbo ng aming mga buhay. Parang walang ganong nangyari sa amin. Lumipas ang mga araw at linggo, hindi na ulit nasundan ang pagkamatay ng mga babae. Kaya mas lalo silang nagsuspecha na ang maglolo nga ang may gawa ng mga yon. Pero akala lang pala namin yon. Isang gabi, malalim ang tulog ko pero nagising ako sa isang hindi pamilyar na tunog sa akin. Parang may malaking hayop ang lumilipad sa ibabaw ng aming bubong. Mula sa bintana, nakita ko ang anino ng isang malaking bagay na gumagalaw mula sa itaas. Imposibleng ibon lamang yon sa sobrang haba ng pakpak. Nilukob ako ng matinding kaba. Napalingon ako sa katabi kong si Emma na namahimbing ang tulog, kaya agad ko siyang niyugyug para magising. Mahal! Mahal! May hayop sa bubungan natin! Ano? Bumangon siya para tingnan kung saan ako nakatingin at tulad ko nanlaki ang mga mata niya sa takot. Hindi na namin kailangang mag-usap pa ni Eman. Mabilis siyang bumangon at lumabas ng kwarto. Mabilis naman akong sumunod. Nagtungo siya sa kusina, dinampot ang kutsilyo na nakapatong sa tabi ng kalan at walang alinlangang binuksan ang pinto. Ako naman kahit takot na takot ay napakapit sa kanyang braso at sumunod. Huwag kang lalayo, mahal. Baka kung ano nang gawin ng hayop na yan. Paglabas namin, tumingala agad si Eman, ngunit ang madilim na langit ang bumungad sa amin. Nawala na ang anino sa bubungan.
Tahimik ang paligid maliban sa tunog ng kuliglig at banayad na ihip ng hangin. Wala naman. Baka hangin lang yun. Hindi, sigurado ako. May nakita akong anino mula sa bintana at may narinig akong malakas na pagaspas. Pumasok na kami muli sa bahay, pero hindi na nawala ang kaba sa dibdib ko. Kahit si Eman halata kong nag-aalala kahit pilit niyang tinatago. Hindi na ako nakatulog ng gabing yun. Paulit-ulit kong naririnig ang tunog sa bubungan kahit wala naman na ito. Napapaisip ako kung ano kaya iyon. Kinaumagahan kumalat agad ang balita. Hindi lang pala ako ang nakarinig ng tunog sa bubungan. Halos kalahati ng baryo ang nagising dahil dito. Ngunit ang mas nakakatakot, may balitang isang dalaga na naman ang nawala. Hayop na aswang yan. Kailan kaya matatapos ang sumpang ito? Baka mamaya bumalik si Pitong para maghiganti at maghasik ng lagim. Kailangan nating magbantay. Hindi pwedeng wala tayong gawin. Lumapit sa akin si Aling Trinidad at niyakap ako. Tila nararamdaman niya ang matinding takot na bumabalot sa akin. Marahan niya pang hinaplos ang aking tiyan. Huwag kang mag-alala, Pat. Matatapos din ang lahat ng ito. Sana nga po, ayokong mamuhay sa takot. Palagi mong iingatan ang sarili mo. Lalong-lalo na yung anak mo. Nagtagal masyado ang paghimas niya sa tiyan ko pero hinayaan ko na lang siya. Si Eman tahimik na nanonood lang sa amin. Nung mga oras na yon, naiisip ko nang baka nga tama sila at mali ako ng taong pinagkatiwalaan. Huli ko nang napagtanto na sana pala nakinig na lang ako sa kanila. Hindi sana ako mas nahihirapan dahil masyado akong na-attach sa maglolo. Wala pang mas matibay na makakapagturong aswang nga sila pero yun ang nabubuhay sa isip ko. Nang dahil sa pagkawala nila sa lugar namin, mas naging malapit ako kay Aling Trinidad. Siya na ang mas madalas kong nakakausap at nakakasama. Sinubukan naman naming huwag matakot, pero kahit sa ibang mga barangay, nababalitaan naming may mga nawawalang babae na rin at ang iba roon hindi na talaga nakikita pa. Isang araw wala si Eman, bigla kong nakaramdam ng kakaibang cravings. Gusto kong kumain ng balut. Ang pagkain ilang buwan ko na rin tinigilan kainin dahil noong mga naunang buwan ng pagbubuntis ko ay medyo naging maselan. Nung pagkakataong yun, bigla kong hinanap ang amoy at lasa nito. Hanggang sa maalala kong nagsusupply nga pala si Aling Trinidad ng itlog ng balut. Wala akong ibang uutusan kaya naman ako na mismang tumayo mula sa higaan ko kahit medyo nakakaramdam ako ng pagkatamad. Wala pa akong suot na slippers nung lumabas ako dahil sementado naman at malinis ang daan sa buong compound. Dumiretso ako doon sa pinakadulo kung saan ang bahay ni Aling Trinidad. Tao po? Aling Trinidad? Nandyan po ba kayo? Tao po? Ilang sigaw at katok ang ginawa ko pero walang sumasagot. Maya-maya napansin kong bukas pala ang pinto nang pinihit ko ang seradura nito. Sumilip ako sa loob. Wala akong masyadong maaninag dahil madilim ang loob ng bahay niya. Parang hindi rin babae ang nakatira dahil makalat at parang hindi nalilinisan. Aling Trinidad? Nasa loob po ba kayo? Muli walang sumagot sa pagtawag ko. Hindi ko na napigilan ang sarili kong pumasok sa loob. Dahan-dahan ako at medyo kinakabahan pa dahil baka mapagkamalan akong magnanakaw. Pumasok ako sa bahay na hindi ko naman pagmamayari. Nilamig ang paa ko dahil sa malamig ang sementong inaapakan. Mabagal ang naging yapak ko sa loob. Nililibot ang paningin sa buong paligid. Kung ano-anong bagay ang nakita kong nakasabit sa dingding ni Aling Trinidad. Mga bagay na hirap akong ipaliwanag dahil sa kakaibang itsura ng mga ito.
Sa isang parte ng dingding may mga nakasabit na sungay ng mga kung ano-anong hayop tulad na lamang ng kambing. Mayroon ding mga mahahabang balahibo, pero ang mas nakapagpatindig ng balahibo ko ang mahahabang kalansay ng isang kamay. Kasama na rin ang mahahabang kuko na sobrang tulis ng dulo. Nakapatong ito sa isang lamesa. Hindi ko alam kung bakit hindi pa ako umaalis. Parang may humihila sa akin upang manatili at tumingin pa sa paligid. Sa gitna ng takot, naramdaman kong nagiging mas malinaw ang bawat detalye sa loob ng bahay. Ang amoy ng lumang kahoy at pinaghalong halimuyak ng insenso at hindi maipaliwanag na bagay ay mas lalong nagbigay ng kilabot sa akin. May sumusuot din kung anong malansang amoy sa ilong ko at hindi ko yun nagustuhan. Gusto kong masuka. Habang naglalakad ako, narinig ko ang mahihinang boses na bumubulong. Hindi ko maintindihan ang sinasabi at malinaw na hindi ito pangkaraniwang wika. Napahinto ako sa tapat ng isang pinto na bahagyang nakaawang. Doon nanggagaling ang naririnig kong boses. Sa likod nito tila may liwanag na nagmumula sa isang kandila. Hindi ko alam kung bakit pero naglakas loob akong sumilip. Aling Trinidad? Hindi siya sumagot. Sa loob ng kwarto nakita ko si Aling Trinidad. Nakaluhod siya sa harap ng isang altar na puno ng mga kakaibang bagay. Mga balot na nakalinya, bote ng likido na may iba't ibang kulay at ang iba roon ay tila may buhay at kumukulo. Meron ding mga anito. Nagsasalita siya ng lengguwahe na hindi ko maintindihan. Binibigkas niya ito mula sa kailaliman ng kanyang lalamunan. Sa gitna ng altar ay ang isang itim na itlog, mas malaki kaysa sa normal na balut na parang buhay. Napansin kong gumagalaw ang itlog at parang may nilalang sa loob na pilit na lumalabas. Itinaas pa ni Aling Trinidad ang mga kamay niya sa hilera ng mga itlog. Nilukob na ako ng matinding takot at napahawak na lang ako sa tiyan ko. Pakiramdam ko noon, manganganak ako ng maaga. Napaatras na lang ako pero bago pa man ako makaalis sa pwesto, bigla siyang lumingon. Ang mga mata niya ay pula at ang ngiti niya ay tila hindi pangkaraniwan. Pat, bakit ka nandito? Bakit pa to kayata ang lumalapit sa isang gutom na manok? Pasensya na po kung pumasok ako sa bahay niyo. Gusto ko lang po sanang bumili ng balot pero hindi bali na lang po. Ngumiti siya sa naging sagot ko at dahil doon, nasilayan ko ang kanyang mahahabang pangil. Hindi na ako makagalaw. Ang mga paa ko parang naipit sa sahig. Lumapit siya sa akin, dahan-dahan at habang papalapit nagbabago ang anyo niya. Unti-unting humahaba ang kanyang mga kuko. Ang balat niya ay nagiging kulubot at kulay abo at ang kanyang bibig ay mas lumalaki. Tila hinahanda upang lunukin ako ng buo. Huwag kang matakot sa akin, Pat. Bakit hindi ka muna manatili rito sa akin? At pag-usapan natin ang mga bagay-bagay tulad nito. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita kakainin. Yun ay kung ibibigay mo na lang sa akin ang anak mo. Hindi! Hindi pwede! Huwag ang anak ko! Ano? Nagulat ka siguro, ano? Inakala mo na ba talagang ang maklolo ang dahilan kung bakit may namamatay na mga babae rito? Inosente sila. Ginawa ko lamang silang instrumento. At ako? Ako ang may gawa ng lahat ng mga yon. Hulaan mo kung paano ko ginagawa. Paano? Nakikita mo ba yung mga itlog na yan? Yang ginagawang balot? Niriritualan ko mga yan. At kung sino man ang malas na makakuha ng piraso ng balot na may dasal, siya ang magiging biktima ko.
Sayang nga eh. Matagal na sana kita naging biktima kung hindi ka lang masyadong naging maarte. Isa kang hayop! Literal akong hayop, Patricia! Napakagatlabi ako sa takot. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Pakiramdam ko wala na akong kawala. Habang papalapit sa unti-unti kong naramdaman ang malamig niyang hininga dahilan para manlamig ang buo kong katawan. Ang mga kuko niya kasing haba ng patalim ay halos maabot na ang aking balikat. Huwag po! Hindi ako papayag! Kailangan kong kumilos ng mga oras na yon kahit nahihirapan akong mag-isip kung ano ang gagawin ko. Dahan-dahan akong umatras habang unti-unti naman siyang humahakbang papalapit sa akin. Hindi ko maaaring hayaan na ang anak ko ang magiging kapalit ng kaligtasan ko. Nang mapansin kong malapit na siya, mabilis akong yumuko at dinampot ang isang malaking bote. Walang pag-aalinlangan kong hinampas ito sa mukha niya nang sinubukan niya akong sunggapan. Muntik na rin akong maabot ng mahahaba niyang kuko. Inulit-ulit ko siyang hampasin sa mukha ng hawak ko hanggang sa mabasag na ito pero parang walang naging epekto yun sa kanya. Nakuha niya pang ngumiti sa akin. Nang dahil doon ang basag na parteng hawak ko pa ibinaon ko sa kanyang mukha. Anong ginawa mo? Napaatras si Aling Trinidad, hawak-hawak ang kanyang mukha na nagdurugo na. Naging pagkakataon ko yun upang makalayo ako sa kanya. Hindi mo makukuha ang anak ko! Hindi mo kami matatarget! Tumakbo ako, palabas na sana ng pintuan, pero bago ko pa ito maabot, isang malaking puwersa ang tumama sa likod ko. Napadapa ako sa sahig at naramdaman kong hinila niya ang aking paa. Walang nakakatakas sa akin, Pat! Isa kang biktima! Pilit kong tinanggal ang pagkakahawak niya sa akin. Pumiglas ako at sinipa ang kanyang kamay pero napakahigpit ng kapit niya. Tila ba ang lakas niya ay hindi na sa isang pangkaraniwang tao. Sa gilid ng aking mata napansin ko ang isang kutsilyo na nakapatong sa altar. Sa huling lakas ko, gumapang ako patungo sa altar habang pilit kong iniiwas ang sarili mula sa kanyang mga kuko. Nang maabot ko ang kutsilyo, agad ko itong hinawakan at walang pag-aalinlangan at tinaga ang kanyang braso. Etong bagay sa'yo! Punyeta ka, Pat! Napabitaw siya sa akin at sa wakas nakatayo ako. Hindi mo kami makukuha! Hindi ka na makakatakas sa akin kahit anong gawin mo. Anong laban ng isang tulad mo sa aswang na tulad ko? Wala! Tulad kung paano ko kinuha at kinain ang laman loob nila, ganun din ang gagawin ko sa'yo. Napalingon si Aling Trinidad sa pinto dahil sa malakas na kalabog nito. Pat! Mahal! Nandyan ka ba? Dahil hindi ko naman nilak ang pinto nung pumasok ako, nabuksan yun ni Eman. Nabuhay ang pag-asa sa akin pero bago pa ako makatakbo papalapit sa kanya, muli na naman akong nahila ni Aling Trinidad at sinakal niya ako sa lieg. Naramdaman ko ang mahahaba niyang kuko at tumutok sa balat ko. Wala akong ibang nagawa kundi humiyaw sa sakit. Aray! Tama na! Bitiwan mo siya! Hindi nagdalawang isip si Eman, agad niyang dinampot ang isang kahoy na upuan sa tabi ng pinto at buong lakas itong ibinagsak sa likod ni Aling Trinidad. Napaigtad ito at bahagyang binitiwan ang pagkakasakal sa akin. Hindi niyo ako magagapi sa ganitong paraan, mga mahihinang nilalang! Mabilis akong gumapang palayo habang si Eman ay muling inatake si Aling Trinidad. Tinadyakan niya ito sa tiyan dahilan upang bahagya itong matumba. Tumakbo siya patungo sa altar at nakuha ang bote ng langis na nakita ko kanina. Isinaboy niya ito kay Aling Trinidad. Mahal, kumuha ka ng apoy. Kandila kahit ano. Apoy? Para saan? Gamitin natin to laban sa kanya. Takot ang mga aswang sa apoy.
Tumayo ako nang nanginginig at hinanap ang pinakamalapit na kandila. Sa gilid ng altar may isang nakasindi pa. Dinampot ko ito kahit nanginginig ang kamay ko. Samantala si Emma naman pinipigilan si Aling Trinidad na ngayon ay nagiging mas hayop ang anyo. Ang mga mata niya ay nagiging kulay abo. Walang saysay ang paglaban nyo. Kayo ang magiging hapunan ko ngayong gabi! Itinaas ni Aling Trinidad ang kanyang mga kamay at sa isang galaw na palipad si Eman papunta sa dingding. Pat! Ituloy mo! Kahit nanginginig ang mga kamay ko, sinubukan kong ibato ang kandilang may sindi sa kanya. Tinamaan siya nito at mabilis itong sumiklab sa kanyang katawan. Wag! Wag mong gawin yan! Nang sumiklab ang apoy, biglang naglabasan ang itim na usok mula sa kanya. Nagpupumiglas si Aling Trinidad, sumisigaw sa sakit habang ang apoy ay kumakalat. Unti-unti siyang inuupog. Ang katawan niya ay lumiliit habang nilalamon ng apoy at usok. Pat! Bilisan mo! Lumabas na tayo dito! Tumakbo kami palabas ng bahay. Sa huling sandali narinig ko ang isang huling sigaw ni Aling Trinidad bago tuluyang nawala ang hiyaw niya sa hangin. Salamat, mahal. Salamat at dumating ka. Niligtas mo ako. Tapos na rin ang lahat. Oo, mahal. Tapos na. Hindi ako makapaniwala sa lahat ng nangyari. Hindi ko akalaing mararanasan ko rin ang bagay na dati ay naririnig ko lang naman sa mga kwento. Hindi makapaniwala ang lahat tungkol sa bagay na yon at maaaring ang iba. Iniisip na gumagawa lang kami ng kwento at hindi talaga totoo ang mga aswang. Pero para sa akin bilang isa sa muntikan ng maging biktima nito, naniniwala na ako sa tulad nila. Nang dahil doon napatunayan ding inosente ang maglolong naglalako ng balut. Pero hindi na rin ulit sila bumalik sa aming barangay. Kami naman ni Eman dahil na rin sa takot nagpasya kaming bumalik na lang muna sa pamilya niya habang nagsisimula na kaming magpatayo ng sarili naming bahay. Sa awa naman ng Diyos, hindi naman napano ang batang nasa sinapupunan ko noon. Safe and healthy siyang lumabas nung nanganak ako. Hindi naging madali ang lahat para sa akin pagkatapos ng araw na yon. Hindi na nawala ang takot sa akin at may mga pagkakataong pakiramdam ko anumang oras bigla na lang may aatake sa akin. Pero dahil nandyan si Eman, napanatag ang loob ko dahil lagi nang ipinararamdam sa akin na hindi niya ako iiwan. Natutunan ko rin noon na hindi naman masama magtiwala basta marunong kang pumili at marunong kang kumilatis ng taong pakikisamahan mo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Naway tanggustuhan ninyo. Muli ako po si Pat at maraming salamat sa pakikinig.